So yun o mga soy, ang gagawin natin ngayon is magbabasa tayo ng comment section dito sa Pusuan o Laruan sa YouTube. Nga pala sa mga hindi nakakaalam, in-upload na ang aking episode dito sa Pusuan o Laruan. And 22 hours pa lang ang nakalipas at 60,000 views na kagad tayo dun sa YouTube channel nila. So technically, sa madaling salita, namigay ako ng pera sa Pusuan o Laruan kasi monetary yan eh, 'di ba? Alam ko magte-trending talaga ako. Alam ko yung mga sasabihin ko talagang million views talaga makikreate at hindi nga ako nagkamali. 5 million views na yata ako sa Facebook, no, sa page nila. So, yun. Babasahin natin yung mga comment dito, no. Sabi ni Coffee and Donuts. Sabi niya dito, OMG, these men are patriarchal as fuck and hella entitled. Shout out to the women who standing their ground, pushing back and not taking their bullshit. Baliktad yata, no? Ako nga yung nag-step up sa mga lalaki na binubullshit ng mga babae dito sa show dati. Ang dami kasi dito mga babae dati na grabe mang hard sa lalaki pag hindi nila type yung lalaki. Especially kung bansot yung lalaki, pangit yung lalaki, di ba? Grabe, wala nag-stand up na lalaki dito. Ang tagal na ng Pusuan Laruan pero walang lalaking real talk dito na sumali na kayang sabihin yung preferences niya ng maayos. Wala. Mostly, pinipili pa rin nila mag-sugarcoat. 'Di ba? Kahit sobrang taba nung kaharap nila, grabe mambasag, hindi nila nire-real talk pabalik. Ako, iba ako sa kanila, no? Dahil ako, alam ko kung ano yung gusto ko. Alam ko yung type kong babae. Alam ko yung hindi ko type. At pag hindi ko type, sinasabi ko talaga hindi ko talaga type. Okay? So, ito yung mga reply sa kanya. Sabi ni Blackmore, ba't ka nagko-comment, 'di ba? Tibo ka. Sabi naman ni Brian Radaza, ito yung comment niya, LOL, straightforward lang magsalita sila sa daw dyan. Pero good thing yun, at least hindi siya peke na tao dyan. Kung ano siya sa podcast nila, ganun pa din siya dyan. Di mo talaga magugustuhan yung mga reasons nila dyan kasi nga mga masculine na lalaki yan. Ewan ko lang ikaw, sabi ni Brian Radaza. Ano ba mga comment dito sa YouTube? Ito sabi ni Arkliner ba to? Ito, sabi niya. Ewan ko, pero sumobra ata sa cool si Sadaw. Just a gentle reminder to be humble despite fame or whatever. Alam mo tol, sa totoo lang, apakabait ko pa nga dyan eh. Yun nga yung paulit-ulit ko sinasabi. Ang dami nga mga content creator nagsabi sa akin na nag-tone down daw ako ng boses. Hindi ako sumisigaw, hindi ako nambabara ng sobra. Actually, sobrang tone down nga ako dyan. 'Di ba? And kung nakikita mo ako na sumobra sa cool, hindi ko nakasalanan yung kung cool ako sa paningin mo, di ba? Yun lang yun. And hindi ko rin tinatry magpaka-cool kasi yan talaga ako off-cam. Kung ano yung napapanood nyo sa akin dyan sa Pusuan Laruan, yan na yun. As is na yun, wala akong tinatago. Kung gaano ako ka-straightforward magsalita sa off-cam, yan na rin talaga yun. Kahit itanong nyo pa kala Josh On Point and 8 Asset, ganyan talaga ako. At mabait na version ko pa yan sa totoo lang. Hindi ako nagpatol masyado. Ayan, binabara siya sa comment section. Ito sabi ni Evelyn Gomez sa kanya, yung reply sa kanya, no. Wala naman mali guys. Sila kasi yung mga pipili. Kaya they have right to choose. Ang mali kasi, sorry sa comments ko if the girl is 30 plus na ang age, dapat hindi na choosy. Lalo na ang tataba ng contestant. Rahulo to si Evelyn Gomez. Let's be honest, nobody dude will choose baloney girls. Kaya girls, please respect your body. May point naman siya, masakit lang yung pagkakasabi niya, di ba? Di ba? Ano pa ba dito yung mga bash sa akin? Ito sabi ni Pinom28, ayan. I hope the producer of this show looks for contestant na matino. Sana i-screen nyo naman. Yun talaga naghahanap at hindi for clout lang. Once may screen nyo na makategorize nyo sila based on preference, age, height, and etc. Wow, hindi pa ako matino sa paningin mo na yan. Ano? Actually, sa totoo lang,
Isa nga ako sa pinakamatino na contestant na sumali sa buong taon eh. Yan talaga pagyayabang ko at swerte na nga ng mga taong nakasalumuha ako na nakasalumuha nila ako kasi ang dami talaga mga taong nangangarap makausap ako, makasalamuha ako, makabanding ako, pero tingnan mo, binigyan ko sila ng time. Isipin mo 'yon, 'di ba? Kung gaano sila kaswerte. Sa totoo lang kasi pinaghirapan ko to sarili ko na to eh. Kung anong meron ako, kung anong perang meron ako, kung anong fame na meron ako, pinaghirapan ko to, hindi to tsamba. Okay, ginrind ko to. Dugot pawis to, napuyat ako, napagod ako, at inaral ko talaga itong internet. So kung ano man meron ako, kung mayabang man sa paningin mo, pinaghirapan ko to, men. Alam mo yun, maraming mga tao ang gusto maging sikat, ang gusto magkaroon ng pera, pero hindi sila binibiyayaan. Ako, pinaghirapan ko. Kaya kung mayabang ako sa paningin mo, dapat lang yun kasi pinaghirapan ko to. Hindi dahil inaangasan kita ako, hindi. Kaangas-angas naman talaga kung meron ako, kung anong meron ako, okay? And yun nga tinuturo ko sa mga lalaki, be proud of yourself. Diba? Be proud kung ano pinaghirapan mo. Walang masama dun. Nai-insecure lang kayo kasi wala kayong ganito, okay? And para sa kaalaman mo, no, ang babait ng mga producer dyan ng show, mga staff nila Mario, ang babait nila, wala akong masabi. Sobrang alaga kaming mga contestant. And ito sabi ni Gipaje ba to? Chewing gum was rather distracting. Not a good look for first impression. Ito ang dami nagsasabi na ito sa chewing gum ko. Napaka-aarte nyo pag nag-off cam naman, pag kasama nyo naman mga jowa nyo, di ba? Kanya-kanyang ano naman kayo, sipilyo naman kayo ng mga cheese dog. Chewing gum lang yan, ang OA nyo, di ba? Para pa, ano ngayon, kung nag-chewing gum ako, di ba? Ako yun eh, gusto ko yun eh, magagawa nyo, di ba? And, naiintindihan ko, maybe rather distracting sa ibang tao yung chewing gum, pero masyado lang binibig deal masyado yung chewing gum, di ba? Chewing gum lang yan, easy. And, ito sabi ni Normans Hanerosas. Miss Marion, sana maghanap kayo ng totoong naghahanap ng makakapartner. Hindi yung dinodog show yung show mo at nababastos mga contestant mo. Sino binastos ko? Ha? Can you imagine, may binastos ba ako dyan? Wala akong binastos, wala akong pinersonal dyan. Lahat ng ito kasi, tinatanong kasi ako ni Marion, di ba? Type mo ba sana siya? Gaganunin ka. Ngayon sinasabi ko, hindi. Ngayon, nagtatanong pa ulit si Marion, bakit hindi mo siya type? Ano ba ang hindi mo type sa kanya? Sinasabi ko, di ba? Kasi hindi ko type sa isang babae yung may tattoo sa balakang. Hindi ko type sa isang babae yung masyadong masculine. Sinasabi ko lang. Preference ko. Sinasabi ko lang talaga. Nagpapakatotoo lang ako sa sarili ko. At sinasabi ko kung ano talaga yung totoong gusto ko. Ha? Matatawag na ba na ano yun? Na bastos yung ganon? Na hindi ko talaga gusto eh. Sinasabi ko lang eh. Ang mahirap kasi sa inyo, boys, ikaw Normans na nag-comment nito, kalalaki mong tao, lalaki ka pa naman. Sana naiintindihan mo dapat eh. Ang mahirap kasi sa mga Pilipino, hindi sila sanay. Hindi sila sanay na nagbo-voice out ang lalaki ng gusto niya, 'di ba? Usually kasi kung mapapanood niyo yung mga contestant dito sa Pusuan Laruan, hindi ko siya type kasi siguro because of her energy, because of her vibe. Nililiko nila, nakikipagplastikan yung mga lalaki dito. Ako hindi. 'Di ba? Mabuti nga yung ganun, alam ng babae kung ano yung gusto ko at hindi ko gusto eh. Straightforward eh. 'Di ba? Wala nang paligoy-ligoy, wala nang bulahan, wala nang buladas. Ayoko mag-aksaya ng oras, you know. Kaya nga ako yung pinakamabilis diyan eh. Parang 20 minutes, 30 minutes lang yung segment ko diyan sa lahat na umabot ng isang oras eh. Kasi nakikipagbulada sila, nakikipagbulahan sila eh. Ako, ayoko. Okay, gusto ko, ito yung preference ko, ito yung standards ko. Ngayon, kung hindi tayo mag-meet dyan, then fine. Find another guy. Hindi mo kita pipilitin, di ba? At sa mga nagsasabi dyan na, siya daw, kala mo naman siya yung premyo. Ako talaga premyo dyan. Ako nga searchy dyan eh. Ako nga yung naghahanap eh, di ba? So, ako yung nagbibigay dapat ng preference kung sino yung type ko. Ganun yun. Hindi naman ako yung puputokin na lobo. Ako yung mampuputok kung sino yung hindi ko type. Gets nyo sana yun, okay? And doon sa part na ako yung premyo dyan, totoo yun. Ako talaga yung premyo dyan. Ako pinakasikat dyan eh. Ako pinakasikat dyan, di ba? Sa pera, I don't know. Kung marami silang pera, kung mas mayaman sila sa akin, I don't care. Pero ako yung bata. Ako yung may fame. Okay, matangkad ako, maayos yung pangangatawan ko, healthy, matipuno, marunong mag-boxing, ha? Na for sure,
na for sure, hindi lahat ng babae nagkakaroon ng ganung boyfriend. Isipin mo, financially stable, isipin mo, may clout, kilala, well-respected sa manosphere. Isipin mo, premium talaga. Kaya kung mayayabangan ka niya sa sinasabi ko na yan, isipin mo munang mabuti yung sinasabi ko kung kasinungalingan ba. It's all facts. Diba? Kung kumpara mo ako sa mga babae, wala namang fame yung ibang mga nakasalumuha ko, walang fame, hindi, diba, hindi kilala, hindi ko alam kung magkano pera sa bangko. Dagdag mo pa single moms, ang daming single moms, overweight. Diba, hindi ko na nga sinabi yung mga yan eh. Sa totoo lang, isang malalaking factor din yan, hindi ko na nga sinabi kasi nga, ayoko, diba? And, ano pa ba ang comment dito? Ito sabi ni Raymond. Sabi niya, honestly, patagal ng patagal, pakupal ng pakupal yung mga nakukuhang male contestant. Not in general, either makitid ang utak or sexist but denial. We hope that mag-improve yung mga nakukuhang contestant for the benefit of this show as well. And for it not be cancelled instead. To use platform to empower one another. And empower mo mukha mo, Raymond. Kung mapanood mo tong video ko na to, empower mo nguso mo. Paano naging sexist yun? Ganito lang kadali mag-demonize niya na. Alam mo, tumatanggap naman ako ng critics. Pero ito kasi, ang bobo kasi ng mga tao nang kikritics sa preference ko. Yun nga yung gusto ko. Ano bang pagtatalunan natin doon? For example, ayoko ng spaghetti. 'Di ba? Pero pinipilit mo yung salpak sa bunganga ko yung spaghetti. Ayoko nga yan eh. Gusto ko carbonara. Pwede mo bang persahin yung tao doon? Tapos pwede mo bang sabihin na, Soy, ayaw mo ng spaghetti. Dapat carbonara kainin mo. Pwede mo ba sabihin sa kanya na, ay, wala ka palang kwento, so bastos ka pala, ayaw mo kainin yung spaghetti. Carbonara nga eh. Diba? Ayaw mo, pwede mo sabihin yun, ayaw ng tao, ayaw nga niya mismo, ayaw niya talaga. No? Pwede mo salpak sa mukha niya yun, tapos sabihin na, ganito, ganyan ka, ayaw mo ng ganyan. Wala pinagkaiba yan sa, ayoko ng bading, ayoko makipagrelasyon sa bading, tapos tatawagin mo akong homophobic. Walang pinagkaiba yan sa ganun. And I'm not sexist. So actually, kayo ang sexist. Bigyan ko kayo ng example kung gaano kadaling mag-demonize at magbato ng sexist sa isang tao. Bigyan ko kayo ng example. Etong mga buwaka ng inang mga tao, no? Lagi nilang sinasabi na 50-50 tayo kasi gusto ko, nag-aambag din ako, 50-50. Lagi sinasabi ng strong independent woman yan. Sila ang tunay na sexist. Why? Bakit wala kang tiwala sa akin na kaya ko mag-provide sa'yo? Bakit wala kang tiwala sa lalaki mo na kaya niya maging lalaki sa pamilya ninyo? Hindi ba sobrang sexist mong babae ka? O ganun lang kadali mag-demonize. Ganun lang kung gugustuhin ko, ganun lang kadali. Diba? Sagad sexy sa mga babae ngayon, sa totoo lang. Tingin nila sa mga lalaki mahina. Tingin nila sa mga lalaki ngayon object na lang talaga na pwede nilang gamitin, na pwede nilang pera-perahan. Yan ang totoo, no? At kapag hindi namimit yung gusto ng babae, tinatawag nilang loser yung lalaki. Loser, misogynist, blah blah blah. Kung ako yung definition ng misogynist sa internet, then so be it. Wala akong pakialam. Kung ito yung definition ninyo, kung ganito. Although ang ganda ng hangarin ko, although ang ganda ng vision ko, ang ganda ng sinasabi ko sa mga kalalakihan, pati sa mga babae. Kung yan yung definition nyo ng misogynist, then so be it. Bahala kayo. Okay lang sa akin yun. Ako na maging villain, sige. Pero alam ko sa sarili ko na mas marami akong naliligtas na tao. Compare sa mga buladas ninyo na sinasabi dyan sa internet na kung ano-anong pagpapaganda ng emotion and feelings. By the end of the day naman, yung mga tinuturuan ninyo nagliligwak, nagsa-self-delete, di ba? Bandang uli, masculinity pa rin ang tanging matitirang matibay sa internet sa tunay na buhay. Tandaan nyo yan. Dahil ang mga masculinity, mga fan ko, hindi nagsa-self-delete. Tandaan nyo yan. Ito sabi ni Marvina. Kung kilala nyo si Sadao, alam nyo agad na wala siya matitipuan sa kanila. Yung host ang type niya. Oy, si Raul. Si Marion Honor. Okay. Maganda si Marion Honor sa personal And payat siya. Sa YouTube, sa video, mukha siyang mataba, diba? Pero sa personal, payat siya. Slim. Okay. Ito, sabi ni KRM1425, di matitipuan yan nung host, napakabobo sumagot, kalat, feeling high value sa TikTok, tapos walang emotional intelligence. Kinang ina mo, high value talaga ako dyan sa room na yan, sa totoo lang, no? Prangkahan na tayo, kahit tunog mayabang sa paningin mo, kung usapang high value dyan sa kwartong yan, ako talaga pinaka high value dyan, wala nang iba pa.
Pag balik ta rin mo man mundo, kukumpara mo ako sa level ng mga babae, dun sa loob ng room na yun, ako talaga. I'm the shit. No? Kaya nga ganun na lang ako mag-express ng preference ko and boundaries. Kasi ako talaga premyo dyan. Compare mo naman yung benefit na makukuha ko sa benefit na makukuha nila sa akin, di ba? Pwede ko silang pasikatin, pwede ko silang bigyan ng value, pwede ko silang bigyan ng platform, pwede ko silang bigyan ng YouTube channel, ng Facebook nila. Sisikat yung babaeng makikilala ko. Sisikat yung babaeng magiging asawa ko, di ba? Can you imagine? Financial stable ako, matangkad ako, di ba? 5'10". Saka nakita niyan. Guwapings, di ba? Ako talaga ang shit. Ito sabi ni Janjan Hernaez. May rason talaga kung ba't hanggang ngayon single pa sila, sayang oras ng mga girls. Sabi ni Vincent Tarenga 225, kung isipin mo bakit ganyan mga lalaki dyan, wala kasing kagusto-gusto sa mga nakaline na. Sa kalaw gali nyo, mabait ng mga babae dyan. Lahat negats, kahit ako guess dyan, babalahurain ko din mga yan. Ika nga ni JOP sa SP, parang tinaob ni sa daw yung lamesa. Ano pa ba mga comment dito? So yun, dito ko natatapusin yung vlog. Sa totoo lang, napakabait ko pa dito talaga. Lagi ko sasabihin niya, napakabait ko pa talaga dito. Ilalagay ko dito, papapanood ko sa inyo yung mga ilang scene, ayan, na grabe mang reject yung mga babae at mga real talk. Ako, hindi ko ginawa yan. Sinabi ko lang talaga yung gusto ko, yung boundaries ko, standards ko. Pero wala akong specific. Doon naman sa usapin na, na part na sinabi ni Ninya, na nagpatattoo siya sa back. Totoo naman yun eh. Backshot naman talaga ang tingin ng mga lalaki dun eh. Pang-backshot yun. Sa mata ng mga lalaki, ha? Pero sa mata ni Ninya, let's say, hindi yun ang intention niya, fine, naintindihan ko. Pero, sa usapang dating market, soy ko, hindi nagmamatter yung iisipin mo. Ang iisipin ng kabilang partido ang mas nagmamatter masyado. Kasi ano bang hinahanap mong partner? For example, para mas maintindihan mo, lalaki hinahanap mong partner, di ba? Kung ikaw ay babae. So, for example, nagpatattoo ka ng tattoo sa may singit mo. Anong isipin ng lalaki in the first place? 'Di ba? Syempre nahawakan na yung singit mo, nahawakan na yung pisngi ng ano mo, 'di ba? Hindi na to kay Ninya, in general to. Nahawakan yung pisngi ng ano mo. Iba iisipin ng lalaki. Although isipin mo, babae ka na, hindi, may meaning yan, ganito ganyan. Hindi nga nagmamatter kung ano isipin mo kung naghahanap ka naman ng lalaki in the first place. Ganun kasimple yun. Pasok yan dyan na babae ka, iba iniisip mo, tapos hindi ka naghahanap ng lalaki. Okay? By the end of the day, kung naghahanap ka ng lalaki sa buhay mo, nagmamatter talaga ang isipin ng lalaki sa buhay mo. Kahit anong deny mo. Kahit anong pagpapakaya single independent woman strong kuno mo, by the end of the day, nagmamatter kung ano iisipin sa'yo. Kaya nga ayaw ng babae sabihin yung body count nila eh. 'Di ba? Kung sinasabi ng mga strong independent woman na yan, na hindi nagmamatter yung isip naming mga lalaki, bakit hindi ninyo ma-reveal yung body count ninyo? Bakit hindi ninyo may direktang masabi sa lalaki? Pag tinanong kayo ng lalaki, ano bang sinasabi ng babae usually sa body count nila? 2, 3, pero ang totoo double digit. 10, 15, 20 na ang chumisdog. Pero walang umaamin ni isa. Why? Kasi subconscious, alam ng mga babae, deep down sa loob nila, na mata-turn off yung lalaki once malaman nila na totoong 20 na yung body count ng isang babae. So, ano bang salamin nun sa tattoo dito sa may backshot? Ano bang ibig sabihin nun? Nagmamatter ang iniisip ng lalaki. At ang iniisip ng sambayan ng lalaki kapag may tattoo ka dito sa may balakang mo, isang dalas mong binabackshot. Comment down below kung sinungaling ako. Lahat kayong mga lalaki, most of you guys, ang iniisip ninyo pag may tattoo sa bewang ang babae, kop-kop, di ba? Most guys yan ang iniisip, pok-pok. Okay, pero ako, sa part lang yun ng mga lalaki. Ngayon, kung iba yung iniisip ng babae about dun sa tattoo sa balakang, problema nyo ng mga babae yan. Paano nyo haharapin yan sa mga makakadate ninyo? Kasi hindi nyo talaga mababago ang utak ng lalaki pagdating sa tattoo dyan. Diba? Paplastikin lang kayo ng lalaki, sasabihin ng lalaki, okay lang kahit may tattoo ka dyan sa balakang. Hindi ko naman iniisip na bitch ka eh. Hindi ko iniisip yan. Kasi naniniwala ako na isa kang huwarang, ganito, ganyan, ganyan. Gago yun, titirahin ka lang nun. Gago yung lalaking yun. I-score yun, tas aalis din yun. For sure. For sure. Walang matinong babae magtatattoo sa balakang, sa totoo lang. Wala. Kung nag-iisip ka na maayos, hindi ka, girl, lahat ng babae nakikinig sa akin, kung nag-iisip ka na maayos, hindi ka magpapatattoo sa balakang. Hindi ka magpapatattoo dyan.
Okay? Pang-backshatan talaga yan. Ngayon, kung iba yung nasa utak mo, iba din ang nasa utak ng lalaki. Hindi nyo kontrolado utak ng lalaki. Ngayon, kung tatawagin yung misogynist yun, kalokohan yan. Okay? Parang sinasabi nyo na lang na dapat sumunod na lang yung utak namin mga lalaki sa utak ninyong mga babae para hindi kami matawag na misogynist. Katarantaduhan yun. Katarantaduhan yun. Balik-baliktaran yung mundo. I-shaming nyo man ako. Tawagin nyo ako misogynist, galit sa babae. All in all, tawagin nyo na ako lahat ng kung ano-ano man. Patriarchal ako, ganito na, blah blah blah, patriarchy, blah blah blah. Isa lang ang hindi nyo mababato sa akin. Hindi ako sinungaling. Okay? Hindi ako sinungaling. Hindi ko kayo binubola, hindi ko kayo binubuladas. Okay? Kahit tawagin yung ganyan, blah blah blah. Wala na akong pakialam kasi hindi ko naman mababago utak ninyo eh. Pero hindi ako sinungaling. Alright? And sa totoo lang, most women hindi naman talaga alam yung meaning ng misogynist. Ang meaning ng misogynist is hatred towards women. Sagad. Yung tipong makakita ka lang ng babae, ayaw mo talaga agad kausapin, ayaw mong kaibiganin, ayaw mo magkaroon ng interaction kasi you fucking hate them. Do I look like a misogynist? Katabi nga ako ni Marion Honor. Nagkukwentuhan pa nga kami. Even off-cam, nagkaroon kami ng small talk. Do I look like misogynist pagdating sa part na yon? Nakakapag-interaction nga ako with women. Nagkakasyota nga ako. May mga babae nga ako. Yun ba ang misogynist? Ang totoong misogynist, hindi magkakaroon ng relationship with women. They hate them to the max. Hate talaga. Me, I don't hate women. Hindi ko, gusto ko nga ng babae, putya. Sa totoo lang, kaya nga ako nagpapayaman, kaya nga ako nagsisipag para magkaroon ng masayang pamilya eh, together with women. With woman, diba? Kasama ang babaeng maganda, sexy at type ko talaga. Yun naman yung purpose ng mga lalaki. Bakit nagpapayaman mga lalaki? Kasi bubuo ng magandang pamilya yan, bubuo ng legacy yan, mag-aasawa ng magandang babae at sexy yan, na talagang type niya, no? Ngayon, kung tatawagin mong sexist, misogynist yung pagkakaroon ng preference ng isang lalaki, sira ulo na kayo, di ba? Sira na mga tuktok nyo, di ba? Yun lang naman, pag may mga katanungan pa kayo, may mga gusto pa kayong i-vlog ko, comment down below lang dito sa vlog na to, sasagutin ko yung mga tanong ninyo, okay? Stay cold.